Welcome mga master. Ngayon ay tuturo ko kung paano gamitin ang analog multitester. Ngayon, ito yung pointer, ito yung scale ng ating multitester, dito yung sa resistance, yung ohms, ito yung sa voltage. Pag nakaset tayo ng 250, sa taas tayo titingin yung pangalawa na scale nya, yan, yung hanggang 250. Pag isit natin ng 50, dito tayo sa galing sa taas, pangatlo, tapos pag 10, yan ang sunod. Pag dito naman sa plus minus DC volts, dito tayo sa baba, ayan, yung ano dito negative 25, positive 25, dito negative 5, tsaka positive 5. Ngayon, dito naman sa ating dial, ito yung nakapula na yan, ito yung AC voltage, ito yon, alternating natin, yan. Ito naman, yan, DC voltage, positive, negative. Dito, DC voltage 1000, pinakamataas, tsaka 0.25. Dito naman sa baba, ito naman na linya, ayan, ito yung current, DC current, ito DC ampere, yan, DC current yung susukat natin dito, yung susukatin. Dito naman sa dilaw, ayan, resistance yan, ito yung multiplier natin, yan, times 1, times 10, times 100, times 1000 or 1k, o times 100k o 100,000 ohms. Yan, ito yung multiplier. Ngayon, ito yung test probe natin. Pag sa DC, ito yung negative, ito yung positive, ang pula. Ngayon, unahin natin dito sa AC. Susukat tayo ng AC. Yan. Itong 750. Yan, pag hindi mo alam yung susukatin natin, yung voltahe, dapat pag nag-set ka ng tester, lagay mo muna sa maximum range nya dito. Yan, sa AC maximum muna tayo, lalo na pag walang level yung susukatan natin, lagay muna natin sa maximum para safe. Yung sukat tayo dito, AC. Ayan, sukatin natin. Ayan, nasa 2. Kasi ito parang ano to, hindi to 750 yung maximum nya, mga 1000 din to nakalagay. Kasi yan, pag sukatin natin yung voltahe, yan, nasa 2 siya, nandito sa 2. So ito, dito tayo magbabase, dito sa 10. Yan, multiply na lang natin yan ng 100 para maging 1000. So ito, pag nasa 2 times 100,
maging 200. Ayan. So mahigit 200 yan. Ayan, mga 220, 20. Kasi pag i-range natin sa pinakamataas, ang yung graduation line niya is 20. Yan, dito tayo magbabase sa baba. Yan, 20 kasi galing dito sa 0 hanggang dito sa 10, 50 to 50 yung graduation line niya is 50. Yan, 50 na guhit yan. So pag sa i-range natin dito sa pinakamataas, ito 1,000 to, dito 750, bali 20 yung kada guhit. So andito tayo sa 20. Ayan, nasa 2 yung ano natin, 2. So ito 5 yan, tapos dito 10 yan, 10 yan, 10 na graduation line times 20 yan, 200 plus isang graduation line yan, 220. O yan, 220 yan. So, lumampas pa na doon sa isang guhit na 225. Yan, pag sa digital yan, kita natin yan. So ala natin na 220 yung voltahe, pwede natin iset sa 250. Yan, kaya yan kasi 250, tapos yung nasukat natin kanina 220. So andito yan banda. Pag ilipat natin yung dial natin dito sa 250, yan, sukatin natin uli. Ayan, umabot siya ng 229. Yan, 229. Ngayon ito naman pag sa 50, pag may mga transformer tayo, yan, may transformer, ang voltahe ng transformer natin, yung primary 0, 127, 250. So nilagay natin yung wire dito sa 0 at 220. Tapos yung output nya sa step down to 0, 12, 24. Yan, pag galing ka dito papunta dito, ito yung susukatan natin, ito at saka ito 12. Pag dito ng 0 dito 24. Oh, yan, on natin yung transformer. Set natin sa 250. Sukatin muna natin yung primary kung may pumasok na voltahe. Set natin sa 250. Ayan, may 200. Itong gitna 127 yan. Ayan, ayan, 100. Ito 125, 130. So ito namang sa secondary, yan, nakasit sa 250. Ayan, ang baba ng reading natin. So iset natin sa 50 para kitang kita natin yung saktong sukat. Yung 12 dito tayo magbabase, itong 50 dyan sa pangalawa. Ito 10, 20, 30, 40, 50. Yan, dito tayo magbabase ngayon. 12. Ayan, 50.
Yan, nasa 13 volts yung nababasa natin. Dito naman sa 24, yan, lipat natin. Yan, nasa 26, 20, 25, 26. So ayan, pag mas mababa sa 10 volts, dito natin ilagay para mas kita yung babasahin natin pag nasa 10 tayo. Yan, dito na naman tayo sa DC. Yan, DC voltage maximum 1000. Ayan, wala tayong mataas na DC voltage dito. Ayan, pareho lang din yan ng AC. Yung 250 wala rin tayo, baba natin sa 50. Ito yung power supply natin. Ito positive. Yan, positive. Ito negative, 24 volts. Ito regulated tong power supply natin. Ayan, may ilaw na, so may voltahe na. Set natin sa 50. Dito tayo magbabase na naman sa 50. Ayan, check natin. Ayan, 24 volts. Ayan, 24 volts. May 24 volts tayo. Ito naman battery. Ayan, pang sukat natin ng battery. Ayan, yung battery natin is 6 volts. So ito yung negative. Ito yung positive. Ayan. Tayo na natin yung ano. Ayan, 6 volts yung susukatin natin. Ilagay natin sa 10. So dito tayo magbase sa baba. Ayan, baba. Dito 2, 4, 6, 8, 10. So 6 volts. So nandito siya. Pag full charge tong battery natin, nandito. So 6. Ayan, 5 lang yung nasusukat natin. Kasi kulang ng charge yung battery natin. Sukat pa tayo ng iba. Ito 4 volts. 4 volts. Ayan, katapat sa 4 yung pointer ng ating multi-tester. Sa kabila, check din natin kung ilan. Yan, nasa 2 volts lang. 2. So ito, naka-series to. Yan, so susukat natin. Dapat masukat natin 6. Pag dito tayo, ito negative. Ayan. Kasi 2 plus 4, 6. Yan, 6.
Ngayon dito tayo sa current. Ayan. Dito tayo sa pinaka mataas. Yan, ito muna yung, dito na lang tayo sa 25 milliamps. Ayan, ampere. Milliamps. Ito yung unit natin, ampere. So, gagamit din natin to pang sukat ng milliamperes. Yan, milli lang. Hindi pwede ng 1 ampere kasi maximum nito 25 lang milliamps. So pag nagsukat tayo, sukatan natin, may pilot light tayo dito. Yan ang susukatan natin ng current, kung ilan ang current na dumadaan dun sa wire natin. Pag ito yung supply natin, 24 volts DC. Yan, positive. Ito yung 0. Yan, negative. Yan, ito yung ilaw natin. Yan, pilot light. So kung ito yung naka steady dun sa ilaw natin, yung negative, nandito naman yung, kung ito yung tester natin. Ayan, yung printer, ito yung dial. Ayan. Kung ito yung negative natin na test probe, kaya ito yung positive. Ayan, ito positive yung test probe, tapos yung isa pupunta din ng negative. Ayan, ito yung power supply natin. Ayan, positive, negative. So ganyan lang. Ito ilaw, isang linya ng ilaw punta ng positive probe, tapos yung negative probe papunta ng negative ng ating power supply. So ito yung negative natin, ito yung positive. Ayan, pumunta yan ng ilaw, tapos ito yung isang linya ng ilaw. Ayan, itong kulay blue dito, yan, itong ilaw na to galing yan dito. So ilagay natin yung, lagyan natin ng alligator clip para mas madali. Yung pula, yan. So ito ayan, yung pula na to, ito yun. Ayan, itong negative natin, ito lalagay natin sa negative ng ating power supply. So tingnan natin, kasi nasa 25 milliamps yan. Dito tayo magbabase sa 250. Ayan, 25 milliamps, 250. Kunin mo lang yung 0, 25. O natin. Yan, may supply na. Ilagay ko sa negative. Ayan. May nare-reading tayo na 6.5 milliamps.
Ayan, 6.5 milliamps. Ayan. Ayan, nakailaw na yung tanggalin natin. Wala din current na dumaan kasi putol. Ayan. Ayan, umilaw. Ayan, hanggang 25 milliamps lang yung pwede nating sukatin. Ayan, off natin. Dito na naman tayo sa positive 25, positive negative 25, positive negative 5. Ayan, DC voltage. Pag isit natin to sa positive 25, yung magiging zero natin, yan yung sa gitna may 0, positive 5, positive 10, 15, 20, 25. Saka dito sa kaliwa negative. Yan, negative 5, 10, 15, 20, negative 25. So para malagay natin sa 0, adjust mo lang to. Ayan, adjust lang natin, lagay sa 0. Ayan, nasa 0 na. Ayan, sukatin natin yung volts natin na battery. Ito na lang yung 6 volts. Yan, positive, negative. Yung pag tama yung polarity natin, papunta ng kanan yung pointer. Ayan, kanina 5 volts yung na-reading natin ito. Ayan, 5, positive 5. Ayan, kasi pagbalik rin natin yung test probe natin. Yan, yung positive na probe, ilagay natin sa negative ng battery. Kasi yung negative ng probe ng tester natin, ilagay positive ng battery. So sa kaliwa yung punta ng ating pointer. Yan, negative 5 din. 5. So ganyan lang yung paggamit ng ating DC voltage, positive, negative. Pag dito naman tayo sa positive, negative 5, yan, diretso yan dito, maximum. Saka pag balik rin natin, yan, positive, negative, yan. Pag balik rin natin yung test probe, ito yung nasa kaliwa papunta. Yan, dito tayo sa resistance. Itong resistance pwede natin pang testing ng continuity. Yan, ito continuity yung resistance natin. Mga switch, yan, switch times 1 mo lang, magde-deflect yan. Bago mo short mo muna short muna natin tong test probe natin. Yung 0 natin nandito sa kanan, so adjust natin para maging 0. Yan, 0 na siya. Ohms, dito tayo ngayon magbabase sa taas.
Ito pag continuity, testin natin yung switch natin kung okay. Ayan, pindutin. Ayan, 0. So okay yung switch natin. Ngayon magte-testing tayo ng resistor. Ito nasa 750 ohms. Ayan, susukat tayo. Ito 750 ohms. Pag nasa times 1 tayo, yung printer natin andito, so mahirap natin basahin. So dito na siya, gaganon lang yung test probe natin. Ayan, pag nakita mo hindi gaano mabasa yung, ayan, para lang, ayan. So lagay natin sa times 10. Ayan, times 10. Short natin, lagay natin sa 0. So times 10 tayo, 50 times 10, 50 sa 500, ito 1,000. So yung pag ito 750 ohms, dito tayo sa gitna ng 500, 50 tsaka 100. Yan. Yan. Sakto siya, 750. Pag-isip mo naman to sa times 100. Yan, 100 ito, yung 100 na yan, 200, 500, 1,000. Set natin sa 0, short. Adjust natin 0. Nandito siya sa top 5, 6, 7, 750 yan. Yan, sakto siya, 750. So ganyan lang yung paggamit ng ating analog multimeter. Sana ay nagustuhan ninyo ang video na ito. Maraming salamat.